Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Karmelita. Ngayon ay araw ng linggo at nasa linggo tayo ng kapiestahan, pag-alaala ng Sagrada Pamilya o banal na sambahayan, banay ni Jesus, Jose, Maria at Jesus. Napakagandang pagnilayan natin ang mga pagbasa sa araw na ito, lalong-lalo na ang mga pagbasa ay nagpapahalaga sa pamilya. Yung pagpapalalim ng relasyon at pagbibigay ng importansya, kahalagahan at pag-aalaga, pagmamahal sa bawat miyembro ng pamilya, lalong-lalo na sa ina, sa ama, sa kanyang mga anak at sa buong pamamahay, sa buong sambayanan, sa buong komunidad na kung saan nagsisimula ang simbahan, nagsisimula ang paghahari ng Panginoon. Amen? Ang ating pagninilay sa araw na ito ay babahagi sa atin ni San Lucas Kapitulo 2, versikulo 41 hanggang 52. Napansin natin sa ating pagbasa sa araw na ito na si Jesus, si Jose at si Maria bilang mga Hudyo, sama ng mga magulang ni Jesus, ay sumasali sila at pinagdiriwang nila ang kanilang taunan na pagdiriwang ng Passover. Kaya sa mga Hudyo, pumupunta sila talaga sa Jerusalem para magpasalamat sa Diyos. So siguro parang naalala ko sa panahon ngayon na tinanong ko yung aking sarili. Iilan na lang kaya sa mga magulang ang talagang dinadala nila at pinapaunawa sa kanilang mga anak ang kahalagahan ng pagpapasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng pagsisimba. O baka sa sobrang busy ng mga magulang, yung mga anak na lang ang nag-aanyaya sa kanilang mga magulang na magsimba tayo. Diba? Parang nakakahiya naman. Kaya saludo ako at nagpapasalamat ako sa mga pamilya na talagang nagbibigay halaga sa pagsisimba, pagpapasalamat sa Panginoon. Marami akong alam at nakilala na pamilya na talagang pag magsimba sila ay dala niya ang kanilang mga anak. No? Hindi yung parang kanya-kanya na lang. No? At nakakatuwa tingnan na yung buong pamilya, no? Na pinangungunahan ng ina, ng ama, ng mga magulang, kasama yung mga anak. Talagang sama-samang nagdadasal, sama-samang nagpapasalamat at nagpupuri sa Panginoon. Diba? Nakakatuwa. Sana sa mga magulang mabigyang pansin ito. No? Hindi lang yung mga makasanlibutan na pangangailangan ang tugunan. Hindi tugunan din ang pangangailangang espiritual. Dahil sa pagpapalalim ng ating pananampalataya, lalong-lalo na pinapangunahan ng mga magulang natin, talagang makapagpatibay ito ng pagkatao, makapagbabago ng pag-uugali ng bawat isa. At dito magsisimula minsan yung bukasyon na kung saan ay nakapag-nilay ang mga anak kung sa paanong paraan din nila matugunan yung panawagan na maglingkod sa Panginoon. No? At kayo mismo makakita na yung pamilya na very religious, makikita rin sa mga anak yung mga basic na pag-uugali. No? Nakikinig, magalang, sumusunod, makita and responsable. So nakakatuwa. So siguro para sa akin ito yung pinakamalaking hamon sa mga magulang na maging instrumento, maging modelo na talagang turuan ang mga anak ng isang magandang pag-uugali na may ugnayan sa kanilang pananampalataya, may takot sa Diyos at sa kanilang kapwa. Amen? Patnubayan nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming lakas at sandigan. Maraming salamat sa pamilya, sa mga magulang, sa mga kapatid na sa pamamagitan ng patuloy na pagpapalalim ng relasyon, ng ugnayan sa bawat isa ay mas lalo ka naming naramdaman. Iniling namin ito sa pangalan ni Jesus.
naming Panginoon.